deserve all the praises and all the adoration from your people, Lord. We give you praise, Jesus. Please saturate this place with your presence and your goodness, Lord.
nag-strengthen, nagapuno ka na mo Ginoong Dios aron kami padayon magalakaw nga malig-on. Sigon sa imong kabubuton, imong katuyuan sa among kinabuhi. We thank you, God. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Para ng Diyos, you may be seated. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi natin i-adjust ang mga pingo kay dako na ang pingo. Palihog nila ko adjust. Kaon kami murag na sa langog. Kanya kani gumuda ko may image ko ani sa fitness yung dalawang. Praise the Lord. Hallelujah. Mga yung gabi sa tanan. Kasi malipayon karon. How's your week? Ayun, basahin ko na how's your week. Kumusta nga itong simana karon? I pray na matagusa ka nato. Kanunay nato ma-discover ang kamaayo sa Dios. Kanunay nato ma-discover iya ang pagkamatinud-anan. Every day, there's kanang provision sa Dios sa matag panginahanglan nato. Matag klase-klase nato ka panginahanglan. Whether emotional na ka panginahanglan, maybe physical na panginahanglan, maybe in health, maybe financial, sometimes mentally, kinahanglan natin mga needs ka na maabot na ta sa point na murag kapoy na o seeing overthink or maybe mga situations in our lives, daganta ng mga panginahanglan sa ato ang kinabuhi kada i-ano lang, i-adjust lang kayo, medyo mag-stroke ako. Praise the Lord. So, kinahanglan nato ni masabtan nga kada semana, kada adlaw na ay itawag nato nga provision sa Ginoo para sa katapusan. Napaingon, each day has its own trouble. Kada adlaw na ay kaugalingon nga trouble. And so maybe we cannot foresee o sa ugma o mga dawa o sa mga panginahanglan that might arise kung sa nga klase nga kadaugan at tumataguan, kung sa nga klase nga mga challenges ang ato ang atubangon. Pero one thing is for sure, ang ingon sa pulong sa Ginoo, each day has its own trouble. So kinahanglan kita magkatpon nga ato ang saligan ang Ginoo sa atong kinabuhi sa matag adlaw-adlaw. And so maybe we started the year 2026, grabe ang atong expectation, grabe ang ato ang pagtuo, ang mabutang na atong i-lift na sa Ginoo. Excited kita, but we are now kanang gitawag pa nato sa kanang reality sa ato ang pag-atubang, sa ato ang ipagtuuhan sa tibok na tuig. So pahuman kita sa January, so kita 1 month down, and there's so much that we are believing God for sa atong pamilya, sa ato ang mga anak, maybe sa career, or anything that you are believing God for. And so, usay natin panahon siguro nga, nag-start siguro tayo yung Lord, grabe Lord, thank you God, excited ko. But the time na mo step in kita, sa kung kuwan pa atong nang gilakad, kung unsa kada adlaw atong i-pursue ang ato ang adlaw-adlaw ng mga panginabuhian or mga responsibility, there are times yun nga, kanang usahay mo ta, makapoy ta, usahay ma-disappoint ta, na panahon malipayon ta. So anything ni ana mga kaigsuunan, dili na kung what will happen nga na sa ato ang ugma, it's not under our control, but for sure, kana nga mga butang tanan naa sa control sa atong Dios. As we pursue our daily life, as we pursue sa ato ang simana, sa ato ang mga bulan o sa mga katuigan, ang pinaka-importante nga at ato ring masabtan, importante ang kalipay sa atong kasing-kasing. Importante na gitawag nato nga joy. You see with me, joy. Naikanta nga, the joy of the Lord, di ba? The joy of the Lord is my strength. Yan, lagi din natin na mag-isip ka rin ng joy. Yan, comparing joy with happiness. Ang happy, naa na siya more on, itawag nato siya, naa siya sa surface. But we are talking, when we talk about joy, we are talking about what is being deposited in our hearts na gikan sa Diyos. And so every day sa atong ginagasto, ang atong ginakaon, sa pulong sa Diyos sa tibok na simana, natin gitawag in the middle, day parang ay Lord, parang kahuruton naman. First day pa lang daan sa simana, second day pa lang daan, Lord,
na-drain ako. So we have time like this midweek where we can refill nga na sa pulong sa Ginoo, maka-worship kita nga na sa Dios, makadeklaratan. So ma-lift up na po na atong kasing-kasing tibuok pagka o mga adlaw. So ato gitawag pa natin, gitawag ng mga butang kinahanglan din nato gina-face ka reality. And it's very important that we must learn to keep the joy in our hearts. Kinahanglan nato tudluan ang atong kasing-kasing, ang atong kaugalingon, nga atong ikip ang joy sa Dios nga ni sa atong kasing-kasing. In Philippians chapter 4 verse 4, it says here, rejoice in the Lord always. So, pagbalipayon sa Dios sa tanang panahon, not based on circumstance. And in reality, sa tawhanon nato nga kakayahan, tawhanon nato nga kusog, ang ato ang kanang maghisgot ang kalipay, mahimo gyud na siyang usahay kanang happy, mahimo gyud na usahay kondisyonal. Nakadepende sa sitwasyon. Nakadepende kung kanang normal ang tao nga mahimong madaugon sa panahon nga daghan ang iya, naay daghan sa iya. Naa siya abundansya and everything went well. So normal ang tao na mahimog yung malipayon. Normal ang tao nga kanunay mag-smile. Kung nindot ang tanan, walay panginahanglan, walay mga challenges, it's normal. But this word that the Lord of God, that the word is saying, is telling us, rejoice in the Lord always. So regardless unsa nga season, unsa nga challenges, unsa nga kadagaya, unsa nga mga abundance na alin na unsa nga mga kadaugan, or maybe you're in the middle of the battle, we are being told by the word of God to keep the joy, to rejoice always. Dili isutudluan atong kaugalingon nga mahimo ta malipayon when all is well. But when some things that are not going according to our expectation, that's the time that this word is being challenged to us. Mahimong ma-challenge siya kung naisang body mo tubok nimo, naisang body nga magpalagot nimo, naisang situation na maka-catch or maka-steal sa imong peace. That's the time that this word is being challenged. And so you need to bear in your heart and in your mind that this word is for all season. We are being taught, we are being told by the word of God to rejoice always. Maybe you've heard when was the time this verse, this book or this letter, this epistle was written to the Philippians. This epistle was written to the Philippians, the whole book of Philippians, when Apostle Paul naa sa prison. Imagine that, a person being in prison, ang normal na, he is deprived from liberty. He is deprived from kanang sa iya ang kanang sa ni freedom. Ang iyang kalipay, remember this, ang kalipay ni Paul is naa sa pagwali sa pulong sa Dios. In fact, na-point kaniyan siya nga, I'm torn between the two. Naganahan siya muli na sa Ginoo, pero gusto pa po siya mamuhat sa kabubuton sa Diyos. So this man, his joy is found in doing the will of God. Dili siya magbali nga, at ibutang pa, ikapila siya na shipwreck siya, gibaak siya viper, kapila siya ikapila siya, napriso siya dito, katong gigulata sila just for preaching, deliver tong babae sa katong babae nga na sani ka na katong ang iyang handler na suko, so kulata sila or something yun ana, and they were put in prison. But what this person did, what Paul did after being in prison, siguro niya gikulata siya, maybe he was so tired, gibartolina pa siya. Siguro na siya reason, he has every reason na mo reklamo, Ginoo, nagwali naman ko sa imong pulo, imo man yung kabubuton. Nga naman kinahanglan pa man ko nga magsakit. Nga naman kinahanglan man mahita mo, siguro everyone na maput sa prison, mahimong ma-downhearted, mahimong masakitan. But Paul and Silas during that time when they were put in prison, gibartolina, pasabot ang iyang kamot o niyang tiilgi, and they were put in the inner prison, so di na yun sila makagawas, gibartolina pag yun sila, even their moves, ang ilang movement, gilimit, naan na sila sulod sa prisuhan, gilimit pa ang ilang movement tungkol
naka-handcuff siya pati ang diin. But what they did, they worship the Lord. He has every reason nga mo reklamo. Naatanan rason sa iya ang mayon siya, nakaingon natin man, Lord. But what they did, they worship God. Worship, praises was heard nga na sa Bartolina. So when we talk about him writing this message, ngadto sa mga Philippians, rejoice in the Lord always. This is not something na natawo lang, na himugso lang out sa iyang imagination, but this is a lifestyle that he practiced. To rejoice in the Lord always. And that's what we need in life. Because if we don't have that joy in our hearts, our whole day will be heavy. Ang atong tibok adlaw may imong heavy. Tanawa gani kung ang imong kadbutag pa sa iyo, kung kuan pa na igo na ka sa mga circumstansya or mga challenges the whole day. Kung dili nimo mabantayan imong panguna-una, dili mo mabantayan ang imong kasing-kasing, dili mo mabantayan imong sinutian, what will happen? You will end your day defeated. Why? Because you never, wala di mo na check na naadi ka nahulog dahi ka nihining nga verse, na out ka nihining nga verse. To rejoice in the Lord always, it is a decision that a person makes, that regardless of what situation, what needs that are arising, what situations or challenges, maybe somebody provoked you, maybe somebody wala, labi na kung nakakatrabaho na, ginaganto mo malagot nimo. Naidagan issues, naadi na ang mga marites, naadi na ang dagan ka na, usali ka ng competition, naadi na ang dagan, so dagan yung chat. Kunya, anad ka, hindi ka ganahan o ingunana, and then you will hear all of that. And you may say, you have every reason to be angry, to be mad. Naasa imo ang tanan rason nga maglagot ka. But this word of the Lord is telling us, rejoice in the Lord. Not rejoice, ay, na circumstansya. No, in the Lord. So what it means, you find your joy not on the things that you experience, not the things that you receive, not in the abundance that you are that's going on or happening in your life, or maybe the challenges that you are facing, but you find your joy in the Lord. Pasabot ang imong kalipay kung ang imo ang kasing-kasing panguna-una na imong gaze nakapikit nga na sa Dios. Makahimo ka pagkalipay bisag na ay mga panginahanglan. Sa akong ingon pa kaganina, normal ra sa usa ka tawo nga magmalipayon kung may abundansya. Normal na. Lisod naman siya. Naagin ko itong bisyo di ka ko ganahan ni. Kapait man sa dana. Kuray sa kachot lang, kinalan si Bruta mo ato na kay Dr. Pauso. Nikalagot ko kay ganun tanaw ako kadang-kanan ko probisyo di mo ganahan. Baliktad. It's normal when everything is well, we are happy. But how about when things are being challenged because there's a reality in life? When somebody provoke you, when somebody cross your limit, can you still live in joy? When needs are arising, can you still make a choice to rejoice in the Lord? So this is what Apostle Paul said, rejoice in the Lord. Kung ang imong kalipay, imong ibase sa sa abundansya, sa mga tao sa imong palibot, makawag yun yung kalipay. But when your joy is anchored in the Lord, what will happen? Nobody can steal that joy. Mabi daw itong naikanta sa Tagalog, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Mga bata, di kakanta na sa una. Problema may dumarating, kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. So, kung ang Ginoo ang tanan sa imong kinabuhi, you can rejoice.
pwede ka kinabuhi sa kalipay, sa kanang with bright expectation. Why? Because your joy is found not on the things or people on earth, but your joy is found in the Lord. Make a choice. When you are facing decision makings, when you are facing challenges, maybe when you are facing mga kanang problema sa kanang trabaho, problema sa imo ang mga anak, mga panginahanglan, make a choice. Kinsa man unsa may imong panakupon. Asa man ang imong i-magnify. Unsa imong i-magnify. You know, the reason why people or nahimong na uso ang gitawag nato nga kanang depression or anxiety, you know, it's kanang gitawag nato because that person is putting their focus, her focus, or his focus in a wrong direction. I am not, na may maingon nga, ay mental health problem na siya. Igsoon, tanan nga mga istorya sa kalibutan, mga sulti sa science, ang tanan yun na problema sa tao, sulti ang taka, ang solusyon na sa pulong sa Diyos. There's no enough. I am not looking down. Hindi ka tip-top na naman yung mga psychologists. I'm not looking down on them. Kung hindi yun makaya lang, ipadala dito. Paambal. Pero ang pinaka-sikrito, aron ang usa ka tao magpabilin sa kalipay, naa sa Diyos. Naa din na sa atong Ginoo. Kaya ano man kung ang tao, ang iya, ang kalina o kalipay, nakadepende sa mga butanga, iyang nakita, ang iyang pag-value sa iyang kaugalingon, nakadepende kung unsa iyang naangkol, anytime, pwede ko siya ma-disappoint. So rejoice in the Lord always. Hindi mo katapan, rejoice in the Lord always. So seek to focus your eyes on the positive things. How can you rejoice in the Lord always? Seek to focus your eyes on positive things. Wala ka tadili na lising pigingon positive mindset ni siya. Kanang kalibutan ng masitap, ako hunahon puro sa positibo, napay-realidad ang kinabuhi. But regardless of unsa nga reality, giplastar sa kalibutan sa imong atubangan, kabalo ka mo drive sa imo ang focus. Ayaw i-drive, ibutang ang imong focus, kaya kung asa nimo gipunto, kung sa ligid pa, kung asa nimo gipunto ang imong manubila, maugay imong padulngan. So ang imo ang mindset, ang imo ang focus, naa sa mga challenges, ma-overwhelm yung ka sa challenge sa imong kinabuhi. Hangtod pwede gud malunod. So kinahanglan, mubalik kita aning pulong sa Ginoo nga niingon, rejoice in the Lord. Regardless atong imo nakita ng mga realidad sa kinabuhi, shift your mindset nga na sa pulong sa Ginoo, nga na sa pagsalig sa Dios. So as we go on sa year 2026 o sa mga adlaw karon si manaha o sa mga simana o mga bulan, ayaw kalintini, i-remind imong kaugalingon to make the right choice daily. Make the right choice daily. And that right choice is to fix your eyes on Jesus. To fix your eyes on the promises of the Lord. Ayaw kong tanawa. Kaya usay kong tanawon ko ni mo, may tabo ni mo, kita na tanaw sa pastora, ang buhok ko lang. Wala na sila na yan. Okay, i-recruit ba ko ni Chami sa iyong motivation na. So, mutanaw ka sa kuha, or maybe ang imo ako, ang pareho na ibata sa una, naana na siya sa New Life Mandawi, si Angelo nga, si Angelo, pangutana siya sa una. Pastor lagi, si pastor, unsa din ang pastor, kay si pastor lagi, unsa din ang pastor, ingon din siya nga, boy, sala. Huwag na taning pressure taning. Unsa di bata pa man siya, siguro na siya sa mga 6, 7 nga edad. Pastor, unsa din ang pastor? Ingon si pastor niya, pastor na, kay pastor, unsa man din ang pastor? Pero sila masuko yung anak, yung mga parents pa siguro nangutanan. Yung sa din ang pastor na, ana din siya na, way sala! Pagsulti sa mo ni kung nakuha nga pressure, kinahanglan tanin. Basta po tanin, di masayot na karon.
kalibutan, sa mga kadaugan na tawanan. In fact, there are times when a person dwells so much on the victories that they experienced in the past, ma-fail na noon sila pag step in sa mga maayong butang na giandam sa Ginoo sa ila. Kaya nga naman, sige man o kung kuwan pa, sige man o tutok sa mga pila na katuigan kadaugan. God is doing new things. We need to learn na ang atong eyes naangan na sa naanahan lang yun nakafocus sa Diyos. It's good, dira sa Facebook natin gitawag na kanang then and now. Okay na na, makita na. Kita ko man sa Facebook ang i-post sa mga tao, labi na ko sa ilang profile, ilang ipang-post. Kaya naman yun ang wapata, kaya naman yun nindot atong mga nabong. Muna nga, basta gani magpili naging pictures ang saniyang kanang kuan, ang graphics, yan ay ipakita ko sa i-appeal ko nila, niya ko yun, di ko anak, ipangit akong anggol, wag hindi na nakita na akong anggol. Kaya nga naman, want to look good. Pero kung kana ang atong panlantawon ra lamang, dira nato ibutang, pwede kita. It's just like us standing shifting sand. So I encourage you, rejoice in the Lord always. Make a choice to rejoice, to fix your eyes on Jesus only. And everything else will just follow. Proverbs teach yourself to be joyful always, regardless of any situation that might come to you. To do in, siguro na ipagpamero pa siguro, mabagsak pa ta. Pero sige lang, karon pareha sa mo earlier stage sa ministry. Primero, basta nagay needs. Muhila ko, tulo ko luwa. Di ko tulo ko luwa. Sunod na po, Lord, mutulo na po na kuluha. Sunod na tulo ko luha. Kada tulo sa kuluha, pag matagpuan mo doon sa Ginoo. Kisaan pa na niya. Di man siya ma-fail. Na yung mga challenges, tulo ko luha. Pero yun na Ginoo. Until I started to teach myself. Kung mahilap man ko, ihilap na ako sa talipay na ako sa presensya sa Diyos. Dili na ako sayang-sayangan ang akong kaugalingon. Sige, entertain sa daghan kay nga mga panginahanglan. Ingon man ang Ginoo, present your request to God. After I present, I taught myself that after I present my prayers nga kaniya, ako nang gikas tanan. Kabalo, Lord, in due season kabalo man sa nila pa. Pero Lord, you are never late. So kinahanglan nato tudluan. So ang atong kaugalingon. Daghan nga mga time siguro nga makaingon ka na simpyat ka din na. Kaya naman mo arise ay mga challenges siguro na ay paskusay matandog ang ato ang pride, matandog ang ato ang atong mga pagbati, niya natagak ka Lord, nabagsak sa Lord. It's alright, rise up again. But teach yourself. Tudluin mo kaugalingon. Mahibalo kita nga malipay yung tudluan na ito kasi malipay sa tanong. It doesn't mean na nagkakasway. Kaya awkward naman na, it's an overflow. Listen na sa chikignisi. Ano naman to siya? Basi nalabasan ko tao, hindi ba yan po? But joy, it's deep down in your heart. Naanak, sulod sa kasing-kasing. Unya, naay kauban, naay barkada si Joy. Kung si Joy naa din na sa sulod sa imong kasing-kasing, naapod si peace. So kinahanglan, just teach yourself, practice. Sa panahon nga, murag mo kibra, murag, mo simpyat man din nga side, confess to word ka. Lord, hindi ko makasi mo pulong sa aling kuning Lord, today, teach me to trust you. I trust you, Lord. Hantod, madunggan, kung kinahanglan ko naamang kay ipakusog sa imong tingog, na imong ikumpisal na nasa Diyos, dili itong pagreklamo. Ang imong ipakusog sa imo ang tingog ka na madunggan nimo, imong isulti ang pulong sa Diyos. Imong i-speak ang pulong sa Diyos. Hantod ang system, mo itong system, hantod ang imong system, maanad na, dili na yung ka matandog. Proverbs 17 verse 22,
TPT translation, it says here, a joyful, cheerful heart brings healing to both body and soul. But the one whose heart is crushed struggles with sickness and depression. So sa isulti din ang kasing-kasing na malipayon, nagadala o kaayuhan. Dili lang sa atong lawas, apan apil ang atuang kanan. It brings healing to both body and soul. So karon kinahanglan sa akong giyon pa kaganina dili na to malikayan. Naagi mga mo challenge sa ato ang temper, mo challenge sa ato ang pagsanig, mo challenge sa ato ang pasensya. Naagi na yun anak mo challenge. Pero kinahanglan nato kung naamay. That's why the word of God says be alert always. Kinahanglan alert. Dili lang to sa alert, dili lang. Kinahanglan ta alert kanunay. Kinahanglan ta naatay kung maghisgot na ganit na to watching over ourselves. Dapat atong bantayan atong kaugalingon. Kinsa man kay struggle nga dali ra ka magdagot, dali ra ka magpikil, o dali ra ka ma-offend. Kinahanglan nato alert kita kay nga naman the devil won't try to show sa imo ang nga sa imo atubangan nga ang imo dikan ang katong atong butang pa katong dito nga area dali na kamatadto mao to yang hilabtan. Dili na siya kay kabalo man siya nga dili na ka mailad ato. Ang hilabtan niya sa ato ang mahilabtan dili sa ato kanang area nga medyo wala nato nabantayan. So kinahanglan gyud ka magbantay. Choose to be joyful always in the Lord. Sa ako pag-iyon ka ganina, Apostle Paul nagsulti ni ining rejoice in the Lord always when he is inside the prison. Naasulod sa prisuhan. Kapait ka, tanaw, imagine that, how a person deprived sa liberty. Pero maupay ni tambag sa mga tao na tuwa sa gawas. Rejoice in the Lord always. Usa ka tao nga ang iyang kinabuhi medyo nag-ulang na sa kamatayon. Kaya ani nga mga panahon mo na ni ang time nga padulong na gud siya human. Pero sa iyang gisulti regardless ang kinabuhi nag-ulang na sa kamatayon, dili para magyuta. Remember, I think he was judge nga giputol iya ulo. Mo ba to yung ana dito sa iladan? Kay ang sa kuan is na stone na ayo sa stone to death kay sa ila is ingon putlo ng ulo. Anytime his head will be taken away from his body. But the same man says, encourage the Philippians, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Igsuon. Kana lang mga akong nakita karon. Unsa man ang mga challenges, imo ba nang tugutan? Nga mo na mo agaw sa imong kanipay ayaw. Never allow the issues in life to steal your joy. Avoid strife. Mao gina ang pinaka-importante. Avoid strife. In keeping the joy in your heart, avoid and strife. Proverbs 20 verse 3. It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Ganito sa mga naana sa pressure, minsan sa trabaho, labi na na deadline. Bantay mo ana sa mga trabaho. Grabe na deadline. Ligas paka na. Sa muka gani ko karon kay na. Yun. Sunod na sa trabaho kaya naman naay kitawag ka deadline na ginapas. So kung pwede dapat everyone aron dapat magbantay. Kaya na yung magitaan kay pagsapot na mga tao na wala pa gamay na lang maabot na ang deadline wala pa nahitabo. So ligas paka. But remember this, when a person fell into strife, imbis naa siya'y kalipay, naa siya'y kalinaw, imbis magmalipayon iyang kasing-kasing, imbis magmalipayon siya dira sa Dios, tungod kinatagat siya dira ng area, nakawat ang iyang kalipay kalinaw. Busa igsoon, make the choice to be at peace with your fellow man. Even sa imong kauban sa balay, make a choice, usahay sa panimalay, kung
kung naanay mga panginahanglan, naanay mga challenges, naanay mga needs mag-arise, the more nga naa ka sa needs, the more dapat ang atong kasing-kasing naa nakatutok nga na sa pagpamati sa direksyon sa Ginoo. Dili nang sa panahon na yung challenges na ay mga needs na nag-arise sulod sa pamilya, dira na noon ang panahon na ayaw pagpailan. Don't be deceived. Ayaw pagpailan. The time nga naanak na mabutang, that's the time nga ang atong una-una o kasing-kasing dapat nakatuon sa Diyos. Kaya nga naman, siya lang yun ang maghatag solusyon sa itong mga challenges. So, instead of pouring out your kanang disappointments, your stress, nga na sa imong fellow man, don't pour it out to them. Present it to the Lord. God, this is what I feel. I thank you, God. Ikaw nag-ingon sa imong pulong. You are, your name is I am. Right now, God, murag ang akong kalinaw sa kasing-kasing Ginoo mo gininita po, Lord, murag natawag. God, you are my peace. I need your peace right now. God, thank you, Jesus, that you are the peace that guards my heart. Help me, Lord. You are the peace that guards my mind. I thank you, God. And so as you present whatever you are going through, you feel sa imong kasing-kasing, instead of pouring out to your fellow man, what will happen? Mudaog yun ka. Ang imong kalipay, ang imong kalinaw, magpabilin sa imong kasing-kasing. Amen? So diha, hindi mo makita ang dagang milagro mag-aabot. Dagan ang kaalam sa Ginoo mag-overflow. Nga ka di mo kay nga naman. Ang imong kasing-kasing nakatuon nga na sa Diyos. Di na ako nitapuso, di na hindi ako yan daw. Nakalimot ko between service. Gidungagan. Ano ko yung trabaho sa balay, pag ako dili gidungagan, pag ako sila. Okay, Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Igsoon sa kani, joy can only be found in the presence of God. Ang imo ang bonus sa imo ang trabaho, mahulog na dira sa happiness sa panahon imo madawa. Pag humana nimo og gasto ana, hurog na ba yung dali. Wala na, siya nga atuhoy niya. Nasa iyo pa kay pamurag, ay, mauto nindot niya. Huwag tayo rin mo na planuhan. Pagkaman, dito na dayon, mahay-mahay na dayon. Kung ang kalinaw sa usak ka tao, kalipay sa usak ka tao, iyang ibase sa mabutang sa kalibutan. But always remember that joy only comes in the presence of the Lord. Joy only comes nga na sa atong connection, nga na sa atong buhay nga Diyos. Ako na rin paspasan. Pursue God and live in contentment. Dito na ako sa katapusan diretsyo. Pursue God and live in contentment. We are talking about keeping the joy in your heart. 1 Timothy chapter 6 verse 6 Amplified Version. But godliness actually, you say with me actually. But godliness actually is a source of great gain. Ang pagka-Diyos nun, mauna, mahimo siyang source, igikanan sa ginansya. When? Remember, ikan sa actually na ay when, so muna yung connected. When accompanied by contentment. That contentment which comes from a sense of inner confidence based on the sufficiency of God. Contentment that is based on the sufficiency of God, not on what you have. Daga natin kung ang pinaka-issue yun, isa yun naman, ikapila naman ako nag-example. Karoon na agad ka nagpuyok sa kalibutan na fast-moving ang technology. Fast kaya ang moving sa mga butang na atong makita. Karoon is in pagkakaayo niya pagkamuhan later on sa magabi. Let us say dira sa cellphone. Naka-remember ko sa una na ay dito kami ana sa kuan sa dito sa Burgos Street. Katong Alcatel ka ng Nokia
51 din katong pinakagamay-gamay na. Pagamayay man to sa nakidako. O 3210. Yan. Sige sa itong sambay. Kanya katunga ko paggawas ato naapagan siya sa 15,000 anak na mga presyo. Mo na yung mga pinakamahal atong panahon na. Sige daw kuno karon. Kanya grabe ito kalipay nga. Nay nakalimot ko kung kinsa nagdulo ko nindot ani nga cellphone bisag ako kunit ko. Wow. Ang cellphone na uy. Tapos agad ko ka cellphone ng ani. Okay daw ko kanindot niya kanang bugat-bugat man to. Nga kanang gunitan nimo sa kamot ko anyo kaay nindot kay siya fit kay sa kamot. Kunya karon kay gigunitan gitan-aw sa isa sa mga kauban basta na ako ani nga recollection. Pagtan-aw ana. Pagtanaw kay ni-vibrate man. Nagpuyan. Oh, ikaw na ito. Itanaw ni Pastor. Ika na nalipay kaya nga mo ato katong Motorola ba itong dako kayo ato katong naapay antena. O yun, nakapalit siya dyan. Ay, amo So, kita na rin ba si Pastor ito yung tanong, naninduto niya ang keypad. Wow, ang keypad ni ano mo. Ang keypad niling na kanang di na bitaw imbus. Kanang murag flat na tanawon. Ay, grabe ko. Ano yung Pastor ganito. Di kalit man mag-vibrate. Napuyan. Nakita ka na ko ang nawang sa tagil. O si Bradjo, ito namang first na mga ano to siya sa Davao, na po ito siya gagawin dito sa iyan, itrabaho rin siya nga. Ato nga time din, kung imutan awon ba, how this technology nag-evolve. Karon, kato sikat ka ito. Kortahan mo to siya. So kapalit siya dayon. So, sikat kaya ito, ako po nakakulit ko, at least nakakulit ko. Grabe kanindot sa pagbati. Karon, pag-unit na po na ito na anak karon. Obsolete! Di ba? So kung ang tao, ang iyang kalipay naka-base kung sa iyang naangkon, pagbuhi ni Pastor, kaya na nagulbaan pag-vibrate, tagaw pag-ibigay at tanaw na. Nilupan niya, Joy. See, but or else kung kanino niya, next time, mga na po ni, sige kang gaapas. That's why importante ang contentment. Be happy with what you have. Don't keep on looking. Naikuan din yung nanawin, nindot itong kuwan, nindot itong, nindot pa yun. Oo, 17 level Pro Max. Praise God sa mga Pro Max ha. Wala akong problema na. Pero kung palitan, yung karoon yung nakibawa ay iPhone 17, wala pa yung ka natabaw niya, hindi ka basta pa po nag-18. Karoon magsikat. That's why godliness with contentment is great gain. Remember this, the source of great gain, godliness accompanied with contentment. Di ka magsiging tanaw sa pikas ng mga pudna. Uy, unsa to ilang napalit? Unsa to ilang pan? Be happy and rejoice with what you have. The Lord will perform miracle. Kung what you remember si Moses, sa iya ang ni-reflect na nga words sa ko, ato ni katulad siya, Lord, unsa may akong buhat ko, Lord, unsa may kong anak ko, unsa pa mo, di ba? Each of what is it in your hand? Kalit og bagting ka na nga word sa ako, what is it in your hand? It means God wants to perform miracle with what you have present in your hand. Staff, I only have staff. Wala siya na yung RPG lang, Lord. RPG, Lord, hindi mamati, sigod ka ito, wala. Staff. A shepherd's staff. But through that shepherd's staff, the Lord performed great and mighty miracles. Godliness with contentment. So keep the joy in your heart. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for your word. We give you praise. We thank you for the joy, your joy that is in our hearts, O God. And so tonight, we praise you, we exalt you, God, sa kanang utang inihin mo sa mong kinabuhi. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Rejoice in the Lord.